Kumusta mga ka-adventure? Another gala na naman. Sumimba kami sa simbahang dinarayo ng maraming tao, ang Padre Pio Shrine, na matatagpuan sa Santo Tomas, Batangas. Tara, samahan niyo kami sa pagbiyahe papuntang Padre Pio Shrine at puntahan na rin natin ang isa sa masarap na lamihan. Malapit lang yan sa simbahan. Tara! So mga ka-adventures, nandito tayo ngayon sa Molino Boulevard. Dito yung meet up place natin ni Kuya Balot at saka ni Ate Len. So habang inaantay natin sila, magpapakarga muna tayo dito sa Petron. So mga ka-adventures, nandito na sila Kuya Balot at saka si Ate Len. Dito magsiset muna kami ng mapa namin. Ito na mga ka-adventures, umpisa na natin ang biyahe natin papunta sa Padre Pio Shrine. So itong binabaybay natin ngayon is ito yung Molino Boulevard papuntang SM Molino. Pagdating natin dito sa intersection sa ilalim ng flyover, mag-turn left tayo papuntang Daang Hari. Yan, dire-diretso lang natin babaybayin itong Daang Hari. Pagdating dito sa may Petron, mag-turn right na tayo. Itong pag-turn right natin, ito na yung Daang Reyna kung tawagin. Pagdating nyo dito sa may nakalagay na Villar City, magta-turn left lang tayo.
Yan, dire-diretso na lang itong babaybayin natin, itong Magsaysay Road. Bali kapag dinire-diretso mo itong Magsaysay Road na to, ang labas na ito sa may San Pedro na. Yan, yung dinadaan natin tuloy na to, yung sa ilalim niya, yan yung SLEX. Dito na tayo mga ka-adventure sa San Pedro, Laguna. Bali dito, magte-turn right na tayo. Pag turn right natin dito, ito na yung kahabaan ng Maharlika Highway. Pabaybayin lang natin to hanggang sa makarating tayo ng Santo Tomas. Santo Tomas, Batangas. Ayan, mga ka-adventures, Binyan, Laguna na tayo. Ito na yung SM City Santa Rosa. Dito sinabihan ko si Kuya Balot na parang malambot yung gulong niya. So chinecheck niya kung medyo malambot nga ba o hindi. Pagkatapos daw doon, sana punta. Doon na tayo dadaan sa Tagaytay. Oo. Yun ang hindi ko lang alam after 10 years kung may same ano na yun, mag-maintain. Ayan, mga ka-adventures, dito na tayo sa Cabuyao. Ito na yung SM City Cabuyao.
Ayan, dito nag-stop over muna kami dito sa may Jollibee Turbina. Na ganun muna, nagpahinga muna saglit. Tapos chinek na rin yung gulong ni Kuya Balot kung may malambot nga. So pag check ni Kuya Balot, malambot yung gulong niya. Hanap na lang kami ng vulcanizing shaft sa daan. So, biyahe muna tayo ulit mga ka-adventures. Yan, dito napansin na rin nung kasabay naming nakamotor na medyo malambot yung gulong ni Kuya Balot. Tinuro niya kay Kuya Balot na malambot. So dito nakakita si Kuya Balot ng vulcanizing shop. Ipapacheck niya muna yung gulong niya. So nakita nga nung nag-vulcanize na merong butas yung gulong ni Kuya Balot. So i-repair na lang niya na gagamitan niya nung sasalpakan niya ng rubber yung butas ng gulong ni Kuya Balot. Ayan, chinecheck niya kung meron pang ibang butas. So far wala naman, buti isa lang yung nakitang butas. Goods na uli yung gulong ni Kuya Balot. Balik ulit tayo sa biyahe natin. Santo Tomas, Batangas na tayo mga ka-adventures. Yan, pagdating dito sa may rotonda, magaan lang tayo. Turn left lang tayo. Dito tayo sa pangalawang exit. So dito na tayo mga ka-adventure sa SM City, Santo Tomas, Batangas. So pagdating dito sa may Jollibee Santo Tomas mga ka-adventures, magte-turn right lang tayo. Babaybayin lang natin tong Santo Tomas Lipa Road hanggang makarating tayo sa Padre Pio Shrine.
So pagdating namin dito sa Padre Pio, hindi na kami nagpark doon sa mismong simbahan kasi medyo mahirap ang parking kasi linggo, maraming tao at saka motorista. Dito na lang kami sa mga pay parking pumarada. Bali, 20 pesos yung binayaran namin sa parking. Sige, sir. So mula sa parking, nilakad na lang namin papuntang simbahan. So dyan pa lang habang naglalakad kami, marami na rin mga nagtitinda ng mga kakanin or pampasalubong. Tapos syempre, magtitirik muna kami ng kandila. So, ito na yung main church ng Padre Pio Shrine. Sunday nung nagpunta kami, kaya medyo maraming tao. Pero kung weekdays naman kayo pupunta, hindi ganyan karaming tao, konti lang yan. So, habang inaantay namin na mag-start yung misa, umakyat muna kami dito sa Mary Mother of Mercy Belfry. Bali, ito yung meron siyang 3 palapag na kung saan naka-display yung mga larawan ni Padre Pio. Pati na rin yung mga maiikling kwento ng kanyang buhay. So, ito yung entrance. First floor yan. So, ito naman yung second floor. Ayan, andyan na yung mga pictures niya. Yung kanyang mga quotes. So, kung babasahin mo yan, titingnan mo yung mga pictures niya, talagang makikilala mo siya. So, balik tayo dito sa third floor. Puro mga pictures pa din at mga maikling kwento ng kanyang kabataan, mga quotes.
So, ang belfry na to ay meron ding rooftop kung saan mo naman makikita ang magandang tanawin at mga kabundukan. Kita yung bayan ng Santo Tomas. Pumasok din kami sa Sanctuary of the Relics of Saint Padre Pio, kung saan makikita mo naman ang iba't ibang relics ni Padre Pio. So, ito naman yung Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims. I think dito ginaganap yung misa, lalo na kapag maraming tao, pag weekend at maraming tao. So, yung misa ang inaantay namin, dito ginanap. Pwede ating aminin ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid. So, after ng misa, ipinagpatuloy namin yung paglilibot sa kabuuan ng lugar. So, dito naman kami nagpunta sa Holy Water Sanctuary. So, dito naman yung yung fountain ng Holy Water. Yung, ayan nakaupo si Padre Pio. So, dito, kung meron kayong malinis na bote, pwede nyo nang lagyan niya ng tubig. Sasarap na lang kayo dyan. Or sa baba yun. Pero kung wala naman kayong bote or pwedeng paglagyan, may nabibili sa kanila 20 pesos na yung bote na meron na ring sticker ng Padre Pio's one. Pwede nyo na yung lagyan. Meron din dito mga souvenirs, yung iba't ibang kulay ng kandila. Depende sa kung ano yung hinihiling nyo, may yan, mga kulay ng kandila. So, ito naman yung Fountain of Hope. Dito marami rin nagpapapicture. So, after namin maglipot, syempre, hindi malilimutang maningin at bumamili ng mga kakanin. Yung binilihan namin, naka-location niya dito lang din sa loob ng simbahan. Pero sa labas marami din. May nadaanan din kaming nagtitinda ng puto pao dito sa labas ng simbahan. Natuwa kami. Kaya tinikman namin. 10 pesos lang isang ganyan. Okay naman ang lasa niya. So, tapos na kaming mamili. So, ngayon mga gutom na, pupuntahan naman namin ngayon yung masarap na lumihan. Malapit lang yan dito sa may simbahan. So, after natin sa Padre Pio Shrine,
kakain tayo ng lomi. So yung pupuntahan natin, babalik lang tayo papuntang Maharlika Highway. Medyo matraffic nga lang pabalik kasi medyo marami na yung mga sasakyan na pumapasok sa Padre Pio Shrine. So, pagdating natin dito sa Maharlika Highway, turn left lang tayo. Pagdating dito sa Barangay San Vicente, magta-turn left tayo. Medyo lumagpas nga lang kami ng konti. Nakarating kami dito sa may Torres Hill. Pero konti lang, babalik lang tayo ganun. Umikot lang tayo, tapos eto na rin yung Ricky's Lomi House. At nandito na nga kami sa Ricky's Lomi House. Simple lang yung karinderya ni Mang Ricky. So dito ang in-order namin yung overload na lomi worth 300 pesos tsaka chami na jumbo na 120 pesos plus yung Sprite. So yung kinain naming apat worth 500 lang, busog na kami. O, diba, tipid?
So hanggang dito na lang mga ka-adventures ang ating video. Sa susunod na video, ipapakita namin yung daanan papuntang Tagaytay, na ang dadaanan natin ay yung tinatawag nilang Ligaya Drive. So abangan nyo yung susunod nating video ha. Huwag nyo kalimutan mag-comment, like, and subscribe.